Good evening to everyone, especially to your beloved parish priest, Father Jeff Quintela. Nabanggit ko nga sa introduction kanina na nagkataon sa aking pagmimisa sa inyong misa novenaryo para sa inyong patron ay may ginugunita din tayong kapistahan ng santa na si Santa Marta. At kung ang ginagamit natin na mga panalangin o presidential prayers ay para sa kapistahan ni Santa Marta, obviously sa binasa kanina ni Father Jeff ay hindi po yon ang ebanghelyong inilaan para sa kapistahan ni Santa Marta. Kung tutuusin ay dalawa. Una, yung ebanghelyo ayon kay San Juan na kung saan nung namatay si Lazaro na kapatid ni na Marta at Maria, ay pumunta si Jesus sa kanilang tahanan at doon ay makikita ang pananalig at pagtitiwala ni Marta sa kapangyarihan ni Jesus. At ang ikalawa ay ayon kay San Lucas na kung saan bumisita si Jesus sa magkakapatid, abalang-abala si Martang naghahanda para kay Jesus. Gayong si Maria ay nasa tabi lang ni Jesus na nakikinig. And I guess, familiar na naman kayo sa mga kwento o ebanghelyong iyon. And obviously, I chose or prefer the gospel that was read by Father Jeff para naman mas pwedeng iugnay sa buhay ng inyong patron na si San Juan Vianney. Although kahit naman yung dalawang ebanghelyo para kay Santa Marta, ay pwede pa rin namang iugnay kay San Juan Vianney. Pero dahil they were gospels chosen particularly for the feast of Saint Martha, naisip at mas pinili ko na lang yung binasa nga ni Father Jeff na gospel. Na ayon sa ordo o order of prayers to the celebration of the Eucharist, ay pwede rin namang option pa sa ebanghelyo para sa kapistahan ni Santa Marta. And that gospel basically speaks about the parable of the net, na kung saan ang paghahari daw ng Diyos ay tulad sa isang malaking lambat, which means it captures all or anything. Dahil kapag hinagis ba ang malaking lambat sa dagat, selected lang ba ang makukuha? Na kung saan bago pa hilahin ang lambat, na-sort out na kung ano lang dapat ang isama. Siyempre, hindi. Bagkus kahit hindi magandang isda, kahit hindi makakain, kahit mga basura sa dagat kasama, at kung ano-ano pa. Kaya sa pag-aaral namin ng ecclesiology, from the Latin word ecclesia, which means the church, then ology, which means study. So in our study of the church, malimit na sinasabi, lahat kasama lahat. At sa ideya ng paghahagis ng malaking lambat sa dagat, obvious na obvious ang sinasabing iyan sa simbahan. At yan mismo ang simbahang itinatag ng Diyos. Lahat kasama lahat. Kahit yung tingin ng iba o kahit ng isang tao sa kanyang sarili ay basura na ng lipunan dahil sa laki at dami niyang kasalanan, kasama pa rin. Which means talaga, walang pinipili o iniitsapwera. Lahat ay handang tanggapin, tulungan at mahalin. Because that's the reign of God, full of love and acceptance. Ito rin ang dahilan kung bakit walang saysay ang sumbat ng iba sa simbahan na kala nyo kung sino kayong mamuna, kayo din naman mga imperpekto. Kayo din naman mga makasalanan. O kaya, bakit ako makikinig sa mga iyan? Makasalanan din na mga iyan. Precisely, the reason why there are imperfections, there are sinners here, ay dahil sa punto nga ng ating ebanghelyo na bahagi at kasama tayo lahat sa isang malaking lambat. And this point is exactly seen in the life, example, and experiences of your parish patron saint,
Saint John Vianney. Una, mismo sa kanyang pagkatao at pag-aaral sa pagpapari. Dahil kapag titingnan natin ang talambuhay ni San Juan Vianney o i-research ito, sinasabing he struggled with his schooling or did not have strong intellectual gifts. He struggled with his schooling or did not have strong intellectual gifts. Sa madaling salita, hindi siya kasing bright ng parish priest nyo na si Father Jeff. Actually, hindi lang pala bright ang parish priest nyo, gifted child pa. Sabi ko nga dati, nung pinag-homily niya ako sa isang birthday Thanksgiving Mass sa previous parish niya sa San Isidro Labrador ng Marikina, ang sabi ko, hindi pa uso ang promil. Isinilang na gifted child na si Father Jeff. Wala sa gatas, kundi likas na kay Father Jeff. Kumbaga, nasa DNA na niya ang pagiging gifted child. At hindi ganon si San Juan Vianney. May sinasabi pa nga sa life story ni San Juan Vianney na very few thought that his life would amount to anything. His life would amount to anything. Kumbaga, parang ang baba o ang liit ng tingin sa kanya. And yet, hindi man siya ganon katalino, pero hindi naman mapapantayan ang kanyang kabanalan. So here we see na mismo sa buhay pagpapari, kitang-kita ang punto ng talinhaga ng malaking lambat. Lahat kasama lahat. May matino, may pasaway. May matalino, may mahina ang takbo ng utak. May magaling, may palpak. May kahanga-hanga, may kahiya-hiya. May babait, may salbahe. Akala mo dahil sa formation sa seminaryo, evaluation ng mga formators, salang-sala na kapag naging pari na. But looking at our very selves, na mismo naging pari na, masasabi mong parang malaking lambat talaga na kahit ano na lang. Kahit si Father Jeff na binibida ko na bright at gifted child, hindi mo maitatanggi na may kabugukan pa rin. Pinuri, tapos nilaglag. Kaya ang pinangalan po namin sa aming tatlong magkakaibigan ay The Buguks. Although, modesty aside, and truthfully speaking lang, yung aming pagkabugok ay hindi naman literal na literal. Ito ay may pagkakatulad sa kahulugan ng pelikulang The Three Idiots. If you haven't seen that, please watch it para mas maintindihan nyo ang kahulugan ng pagiging bugok namin. Although hindi namin maitatanggi na may pagkabugok din kami talaga paminsan-minsan. At tamang-tama pa, bukas kasunod ko sa misa nobenaryo nyo ang isa naming kabugok, si Father Mike Pakak. I don't know what will be the content of his homily and how he will deliver his homily. Pero kapag umandar ang kalokohan nun, you would definitely understand more what I'm saying right now. Baka masasabi nyo na lang bukas, gets na gets ko na yung point ni Father Rock, na kahit sa pagpapari o nagiging pari, ay tulad talaga ng talinhaga ng malaking lambat. Anyway, balik na tayo kay San Juan Vianney. At ang ikalawang bagay o dahilan kung bakit may uugnay natin ang buhay at halimbawa niya sa talinhaga ng malaking lambat ay sa kanyang pagiging pari. Lalo na sa kanyang kakaiba at kahangang-hangang ginawa bilang kura paroko ng kanyang parokya sa maliit na bayan ng Ars, France. His 14 to 18 hours of giving confession was just one
was just one of the signs of him acting like a net for the people. Kasi wala siyang pinipili. Kahit gaano pa karami at kalaki ng kasalanan, handa kanyang tanggapin. No one is excluded. He accepted and received everyone. Sa isang komentaryo nga, sinasabi, his parishioners flocked to him for confession and felt the joy of God's forgiveness and conversion. He listened, understood, read their minds, prompted repentance, and comforted them. O dahil sa kanyang pagtanggap at kawalan ng pagtanggi o pagpili, he brought about spiritual renewal, or he became a vehicle or an instrument for others' conversion. At yun din naman ang inaasahan at hamon sa ating lahat. Sa kabila ng tanggap tayo, handa tayong mahalin, dahil nga sa katapusan ng mundo, doon na lang ipili o ipaghihiwalayin, inaasahan na as we live together, good or bad, right or wrong, shallow or deep people, we could influence one another to improve, to be better, to be who we really are by nature. Because the truth is, we are all naturally good. Because God created only that is good. Ilang beses ko nang nababanggit sa mga parishioners ko, and I would like to share it with you, yung nabasa ko na nagsasabi na, if we do something bad, it is not because we are truly bad, but because we forget that we are good. Ulitin ko po. If we do something bad, it is not because we are truly bad, but because we forget that we are good. Kaya nawa, sa tulong ng panalangin ni San Juan Vianney, ito ay ating talagang magawa, hindi lang sa sarili, kundi pati sa iba. Upang sa katapusan ng mundo, kung hindi man lahat, ay karamihan pa rin sa atin ay isasama at hindi itatapon.